Isang magandang umaga po sa inyo pong lahat. Happy Thursday po mga kapatid at nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Today ay January 4, 2024. So, ibig sabihin 34 years old na ako ngayon sa panahon na ito. At ako'y nasa karagatan. So ganyan talaga ang lagi kong birthday. Wala talagang handaan. Puro laging nasa dagat. Laging nasa paglalakbay. Nagpapatunay na ang ating buhay ay pansamantala lang mga kapatid. Tayo ay manlalakbay lang sa mundong ito at darating ang Panginoon, tayong lahat ay magsasama-sama sa langit na bayan. Pag-ibig na walang sukat o ang tinatawag na love that is measureless. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan, Panginoong Diyos na mapagmahal, na siyang hindi nagbabago at siya nagbibigay sa amin ng buhay. Sa mga oras na ito, O Diyos, aming idinadalangin ang aming pong maiksing pag-aaral sa inyo pong banal na kasulatan dito sa Jeremiah 31 verse 3. Inyo po nawa kaming tulungan na maintindihan at amin pong madama ang inyo pong walang hanggang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po sa ating pong pinakakitext, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Iniibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa iyo. Yan, dito ay si Jeremiah ay nasabihan ng ating Panginoong Diyos na ito ang ibigay, sabihin sa bayan ng Israel. Sapagkat ang bayan ng Israel ay malapit ng sakupin ng Babylonia kung hindi sila magbabalik loob sa Panginoong Diyos. Kaya sabi ng Panginoong Diyos, ayaw niya na kayo'y mapahamak. Mahal ko kayo at ang nais ko ay kayo ay maging maayos. Kailangan sila'y sumunod at manampalataya. Ganyan po mga kapatid. Pero kung hindi mananampalataya, pahihintulutan ng Panginoong Diyos ang Babylon na sila'y masakop. Ganun nga ang nangyari dahil matigas ang ulo ng mga tao, hinayaan ng Panginoon na sila ay masakop ng Babylonia. So ganyan, no? Grabe, no? Ayaw mo ayaw mo makinig eh, di ba? O ayaw mo makinig, di bahala ka. Ayaw mo makinig. Pero kung nakinig ka, maayos, di ba? Kung nakinig ka, ang pagkagandahan loob ng Panginoon ay walang hanggan. Madarama natin at malalasap natin, di ba? Kasi ang Panginoong Diyos naman, hindi naman siya mabilis magparusa eh. Ang Panginoong Diyos talagang kumbaga sa may palugit eh, may mercy ang Panginoong Diyos eh. Hindi yan katulad natin na kapag may nagkamali sa atin, hataw agad. Hindi yan katulad mo na kapag nagkamali ang anak mo, palo agad. Hindi yan. Hindi ganyan ang ating Panginoong Diyos. Ating Panginoon, mahaba yung kanyang pasensya. Mahaba yung kanyang pangunawang pag-ibig niya. Hanggat maaari, ililigtas tayo sa kapahamakan. Pero kung ayaw na talaga natin, yun na. Ipahihintulutan niya na yung kaaway na tayo ay lapay. Ayaw ko eh. Di ba? Pinakita ng Panginoon yung pag-ibig niya, walang sukat. Measureless, di ba? Ang mga hindi nakakakilala sa Diyos ay hindi makakaunawa sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang kanilang pag-aralan o siyensya. Hindi sinusubukan ni Kristo na patunayan ang dakilang hiwaga, kundi naghahayag ng pag-ibig na hindi nasusukat. Hindi niya ginagawa ang kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos na pangunahing tema ng kanyang mga panayam. Pinakamadalas niyang binabanggit siya bilang ating Ama. So ang ating Panginoong Hesus ipinahayag ang pag-ibig ng Ama, na ang Ama ng ating Panginoong Diyos ay hindi siya malupit. Hindi siya pumapatay, kundi bumabawi ng buhay dahil sa kanya naman yun. Ang Panginoong Diyos ay hindi marahas. Ipinakita ni Jesus na ang Panginoong Diyos ay maawain at punong-puno ng pag-ibig. Di ba? Ang ating Panginoong Diyos ay hindi po magagalitin na kung magalit ay patay kayong lahat. Hindi po. Dahil nung si Jesus Christ ay sinaktan, siya ay patuloy nagpakumbaba. Dahil si Jesus Christ nagkatawang tao upang ipakita ang karakter ng Ama at makita natin ang kanyang kalwalatian. Sabi pa dito, ninanais niyang ang ating mga isipan na pinahina ng kasalanan ay mahikayat na maunawaan ang kaisipan na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Ama ng alibugang anak ang pinili ni Kristo bilang paglalarawan ng Diyos. Nananabik ang Ama na ito na makita at matanggap muli ang anak
na iniwan siya. So dito mga kapatid, ang Ama ay nananabik sa ating Panginoong Hesus na makita muli sa ikalawa, sa pagkabuhay ng maguli ni Jesus. Nakikita natin dito mga kapatid, na ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay measureless. No? Ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay unconditional. Na kahit na tayo ay makasalanan, kahit na milyon-milyon ang kasalanan natin, ang Panginoong Diyos handang magpatawad sa bawat isa sa atin. Handa niya tayong patawarin. Handa niyang ibigay ang lahat para tayo ay mapagpalain muli. Ganyan ang ating Panginoong Diyos. Hindi nagtatanim ng galit. Hindi katulad natin mapagtanim ng galit. Yung bang galit mo noong 2023, wala na. Nawa ay wala na. Dahil bagong taon na ngayon. Bagong taon ng pag-ibig. At siguraduhin natin na yung taon na ito ay tungkol sa pagmamahal sa ating Panginoong Diyos. Ang ating pong maipakita sa lahat ng mga tao. Naghihintay siya at nag-aabang para sa kanya, sabi dito. Nananabik na makita siya, umaasa na siya ay darating. Kapag nakakakita siya ng isang dayuhan na papalapit, mahirap at nakadamit ng basahan, lumalabas siya upang salubong ito. Nagbabaksakaling ito ang kanyang ama at pinapakain at binibihisan niya ito na parang anak niya talaga. So dito po mga kapatid, yung mga taon na ulila, ganyan, no? Ako rin noong bata ako, nung ang magulang ko ay umaalis, talagang naghihintay kami doon sa gate kung dumarating na ang aming magulang. Kapag may motor, talagang titingin kami, ay nandiyan na yung aming tatay galing sa pagtatrabaho. Yan po mga kapatid ko, no? Ganyan tayo magmahal. Yung mga aso dito, aso na kasi kasama namin dito at wala pa po kaming anak. Yung mga aso alam na dumarating kami. Yung aso nga alam na dumarating at nag-aabang eh. Lalo na tayong mga tao, di ba? Ganun din dapat tayo sana. Nag-aabang sa pagdating ng Panginoon. Na kapag lumiwanag diyan, uy, ang Panginoon na ang darating. Yung pala pag lumiwanag, meron nagpaputok. Nagpa-fireworks, ano? What if dumating ang Panginoon nagpa-fireworks? Napakaganda. Ba matitigil yung fireworks? Di naman naabot yan hanggang sa dulo ng langit. Mga kapatid ko, ang tunay na nagmamahal sa Panginoong Diyos, nag-aabang bawat araw. Nag-worship tuwing umaga at gabi. Di ba? Nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Hindi nagtagal ay natanggap na niya ang kanyang gantimpala sapagkat ang kanyang anak ay umuwi na sa kanyang mga labi ang nagsusumamong pagtatapat. Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ito yung kwento ng alibughang anak, mga kapatid, dito sa Lucas 15:21-23. Na yung alibughang anak, mga kapatid ko, ay siya ay tawag dito, kinuha niya na yung mana niya, buhay pa yung tatay niya. Usually kinukuha yung mana kapag patay na yung mahal sa buhay, yung tatay, nanay. Kung merong ari-arian, paghahatian nyo yung lupa, paghahatian. Kapag buhay pa, ay hindi pa pwedeng paghatian. Pwede siguro, pero hindi mo pa pwedeng kunin yung mana, di ba? Usually, hindi pa pwedeng paghatian. Buhay pa di ba? Pinapatay mo na yung magulang. Pero dito sa alibughang anak, ay kinuha niya yung mana niya kahit buhay pa yung tatay. Hanggang sa nagpakawaldas siya, nag-enjoy siya sa buhay niya, hanggang sa naubos yung pera niya, nawala yung kanyang mga kaibigan. Ganyan naman, di ba? Marami kang kaibigan kapag marami kang pera. Pag wala ka ng pera, wala ka na rin kaibigan. So ganyan ang nangyari sa alibughang anak. Hanggang siya sa kumakain na lang ng pagkain ng baboy. Na napagtanto niya na habang kumakain siya ng pagkain ng baboy, sabi niya, sa bahay ng aking ama, yung mga alipin doon, yung mga alipin namin doon, hindi man lang nagugutuman. Kaya doon na lang ako. Kahit wag na lang ako maging anak, maging alipin na lang ako, pwede na, may makain lang. Kaya bumalik siya, mga kapatid. Kaya sabi niya dito, hindi ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Pero yung ama, laging nag-aabang sa kanyang anak. Laging nag-aabang sa kanyang anak na darating. So, walang hanggan, measureless yung pagmamahal ng ama, na kahit na nagkasala yung anak, handa niyang patawarin. Pero syempre, yung panganay, nagtampo dyan sa kwento. Bakit? Matagal na akong naglilingkod sa iyo, ama. Nandito lang ako. O bakit hindi mo man lang ako ipaghanda? Ang bunso na yan, galing yan sa Kalayawan. Pero ngayon, ipaghahanda pa, isi-celebrate pa. May pagtampo rin,
Pero hindi dapat tayong magtampo sa ating Panginoong Diyos. Kung tayo naglilingkod at para bagang sa paglilingkod natin nahihirapan tayo, pero yung ibang mga tao hindi naman sila nahihirapan at parang bongga pa yung pagtrato sa kanila, yung mga bagong nababautismuhan. Hindi ganoon mga kapatid. Hindi dapat nating isipin yun, kundi isipin natin na tayo ay matagal nang iniligtas ng Panginoong Diyos. Nadarama natin yung kanyang pagmamahal, kaya maging masaya tayo sa isang kaluluwa na nagbabalik loob sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa 15:21-23, dalhin nyo rito, sabi ng ama na ito, ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ang singsing ang kanyang daliri at ang mga sandalyas ang kanyang paa at kunin ninyo ang pinatabang guya at patayin ito at tayo'y kumain at magdiwang. So, nagdiwang sila mga kapatid. Biruin mo, yung anak na naglayas, kinuha yung mana niya, winaldas yung kayamanan na ibinigay sa kanya at babalik. At ang nasa isip niya lang, maging alipin lang siya ng kanyang ama kasi wala na siyang pera. Maging alipin lang siya sapat na. Pero dito mga kapatid, pinadama ng ama na siya'y mahal na mahal. Na kahit ano pa na ang nangyari sa kanya, siya'y anak pa rin. Siya'y ama pa rin. Siya'y ama niya pa rin. Yung tatay niya. Ganyan ang pag-ibig ng magulang. How much more ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, di ba? How much more ang pagmamahal ng Panginoon. Walang pang-uuyam, walang panunuya sa alibugang anak dahil sa kanyang masamang landas. Nararamdaman ng anak na ang nakaraan ay pinatawad at kinalimutan, binura magpakailanman. Ganyan ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Ganyan ang pakikitungo ng Panginoon sa katulad nating makasalanan. Aking pinawi, sabi ng Panginoong Diyos, na parang ulap ang mga pagsuway mo, sabi niya sa atin. At ang iyong mga kasalanan, naggaya ng ambon, sabi sa 44:22 ng Isaiah. Pinawi ng Panginoong Diyos ang ating kasalanan gaya ng ulap. Di ba kapag maulap dyan at madilim, kapag pinawi yan ng Panginoon, nagiging blue lahat yan, napakaganda. Di ba? Patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Sabi sa Jeremiah 31:34. Kung magbabalik loob ang mga tao. Sabi niya, sabi ng Panginoong Diyos, niibig kita na walang hanggang pag-ibig. Patatawarin kita kung ikay magbabalik loob. Kaya lang nga, sangayon sa kwento, hindi sila nagbalik loob. Kaya according sa aklat ng Daniel din, nasakop ang Jerusalem ng Babylonia. Bakit nasakop? Hindi nagbalik loob yung mga tao. Si Jeremiah na isang kabataan talaga siya nananawagan na magbalik loob sa Panginoon. Pero yung mga matatandang mananampalataya ay matitigas ang ulo at hindi naniwala sa kabataan. Ang ating Panginoon handang magpatawad sa atin kung handa rin tayong lumapit sa Kanya. Kailangan lumapit sa Kanya at humingi ng tawad. Patatawarin naman tayo ng Panginoon. Naghihintay at nananabik ang langit sa pagbabalik ng mga alibugang lumayo sa kawan. Marami sa mga naligaw ng landas ay maaring maibalik sa pamamagitan ng mapagmahal na paglilingkod ng mga anak ng Diyos. So maraming alibugang anak sa atin. Maaring ikaw ay naging alibugang anak dati. Ako parang, hindi pa ako naging alibugang anak. Hindi ko naman ipinagmamalaki na masunurin ako sa magulang ko. Pero, yun na nga, hindi ko naranasan na maging alibugang anak. Kundi ako'y natakot sa aking parents. Siyempre natakot ako din sa Panginoon Diyos. Maganda na matakot sa Panginoon Diyos. Kasi pag nag-alibugang anak ka, baka hindi ka na makabalik, di ba? Magandang experience yun kung makakabalik ka. Kung makakauwi ka sa inyo, magandang experience. Pero kung hindi ka makakabalik sa Panginoong Diyos, delikado. Kaya idiretso mo na lang, di ba? Idiretso mo na lang na manindigan sa Panginoong Diyos. Kaya yung mga anak, diyan, anak kayo ng mananampalataya, huwag ninyong sayangin ang pagiging anak ninyo. Anak kayo ng pastor, huwag ninyong sayangin ang pagiging anak nyo ng pastor. Huwag kayong mag-explore ng makasanlibutan. Yung iba kasi nag-i-explore, ano kaya lasa nito? Ano kaya pakiramdam kapag ganito? Paano kaya ganyan? Mas mabuti kayong kalagayan sa panahon na ito. Huwag na kayong gumaya sa prodigal son, baka hindi na kayo makabalik. Pero ang Panginoong Diyos, mapagmahal sa atin. Yan pinakapunto ng ating devotional. Isipin ang Ama na nagpapailalim sa kanyang sarili sa kalungkutan. Ayan. Na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi malayang ibinigay siya
para sa ating lahat upang magkaroon tayo ng higit na pagkaunawa sa kanyang pag-ibig. So makikita po natin dito mga kapatid, ang ating Diyos Ama na nagmamahal sa kanyang anak, sa kanyang kaisa-isang anak, ay ibinigay pa sa bawat isa sa atin na mga makasalanan naman, na mga parang patapon naman na yung buhay. Ibig sabihin, pwede na tayong palitan ng Panginoon ang daigdig na ito. Pero yung anak ay ibinigay niya upang mamatay para sa atin, upang maunawaan natin ang pagmamahal ng ating pong Panginoong Diyos. Kung hindi pa ninyo naunawaan ang pagmamahal ng Panginoong Diyos sa buhay po natin, ewan ko na lang. Basta't sinabi ng ating Panginoong Diyos, excuse me po, dumigay pa. Basta sinabi ng Panginoon ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Walang hanggang pag-ibig. Kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa bawat isa sa atin. Sa bawat isa sa atin. Ang kagandahang loob ng ating Panginoon, kagaya ng pinag-aralan natin kahapon, sa mga ginawa niya mga halaman at bulaklak, nandyan makikita natin yung kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Kaya ano pa ang dapat natin gawin? Suklian natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos. Mahalin din natin siya ng walang hanggan, mga kapatid. At patunay, kung hindi nga tayo, yung panahon na tayo nagkasala at hindi nagmamahal sa Kanya, mahal tayo ng Panginoon na walang hanggan. Lalo na ngayon, kung susuklian natin yung pagmamahal ng Panginoong Diyos at mamahalin din natin siya, mas lalo na ang mararanasan natin. Kaya mga kapatid ko, sa umaga po na ito, ayan, yung pag-ibig na walang sukat ay ating madama at maipadama sa sarili nating mahal sa buhay. Minsan, nakakalungkot, kung sino pa yung mahal natin sa buhay, yung pa yung nabubuntunan natin ng galit, yung pa yung nasasabihan natin ng masamang salita, ng masakit na salita. Nawa ay hindi na natin yun magawa, mga kapatid, kundi maipakita natin sa mahal natin sa buhay na mahal natin sila ng walang hanggang pag-ibig. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos at patuloy tayong magmahalan sa ikalwalhati ng ating Panginoong Diyos. Ang inyo po mga prayer request ay kasama po sa ating po mga dalangin. I-type nyo lamang po dyan at sama-sama tayong mananalangin. Pangunahan tayo siyempre ni Brother Melvin Vilasano sa isang awitin na ito, papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat. At salamat po sa mga bumati sa aking pong kaarawan na yung pong January 4. Kaya 34 na pala po. Matanda na. Matanda na. Pero bata pa rin sa Panginoon. Bata pa rin sa pananampalataya. Pagpalain tayo ng mga kapatid at patuloy tayong mag-abang sa pagdating ng ating pong tagapagligtas.
Tapos nawala. Ayun. Amen mga kapatid. Salamat po. The gift of a lifetime. Napakagandang boses ni Brother Roy. Ano po? Siya yung partner ni Sister Nympha Rivera dyan sa Tabaco Church. Yan ang magandang tinig ginagamit sa gawain. Kaya lalo na gumaganda. Salamat po Brother Roy. Ano? The gift of a lifetime. Yan ay tunay na dapat natin tanggapin ang regalo na yan. Ang regalo dapat tinatanggap, hindi tinatanggihan. At pag tinanggap na, dapat ibahagi sa iba. Wow, praise the Lord. Ano po. At siyempre, happy birthday kay Pastor ano, bago tayo manalangin, batiin muna natin siya. Pero teka, sama natin sa panalangin si Pastor Alex Rigor. Ano po. Noong January 2 ay na mild stroke siya. Ano po. Nakakalakad na siya pero ang kanyang pagsasalita ay hindi pa nakababalik sa normal. Sige po, nawa ay maibalik ang kanyang pananalita, no? Pero ipapanalangin natin si Pastor Alex Rigo. Meron pa dito si Ate Sally Sanchez, pasama rin po sa panalangin na sana po gumaling na po ang sakit ng aking katawan, lalo na ang balikat at siko ko. Pasalamat po sa Panginoon na hindi na masakit ang aking sikmura. Ayan. Sige po, salamat natin sa panalangin. Meron pa ba? Wala na. Sige po. Batiin natin. Awitan muna natin si Pastor ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan, happy birthday po, Pastor. At kayo ngayon ay nasa biyahe. Ano po. At ayan, alam nating lahat na si Pastor ay pinakamasipag na pastor yan dyan sa district ng West ngayong 2024, mga kapatid. Wala na mas masipag pa sa kanya dyan ngayong 2024 dahil siya lang ang nag-iisang pastor dyan. Ano po, ay napakasipag. Ayan, at sila ni Ma'am Karin, ingat po kayo sa biyahe. At ayan ang gift sa inyo ni Jesus, ang fruit of the Spirit. Alam natin na marami na kayo niyan, dinagdagan pa niya para lalo kayong maging pagpapala sa iba. Ayan, isama natin si Pastor sa panalangin. Ano po. Let's pray po mga kapatid. Isama natin si Pastor sa panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras na ito na muli nyo kaming minulat ang aming mga mata sa umaga na ito. Isang umagang kay ganda na patuloy kayo nariyan para gumabay sa amin sa oras na ito. Salamat sa inyong pag-ibig na walang sukat. Salamat sa inyong halimbawa nung kayo narito sa lupa. Salamat sa inyong pagmamahal na tunay na anuman ang aming pagkakamali, gaano man kami maging kasama. Kung kami ay bumabalik po sa inyo, kami po inyong pinatatawad at muling tinatanggap at muling pinabibigyan magandang pakikitungo at patuloy na pagmamahal. Salamat po sa inyong ibinibigay sa amin sa araw-araw. Naway masuklian namin ito ng kabutihan at pagmamahal din sa inyo at sa aming kapwa na kung saan ito inyong nais. Samahan po kami ng Holy Spirit sapagkat wala kaming magagawa sa aming pang sariling kakayanan lamang. At kaya din sa pagpapatuloy nais namin sama sa panalangin ng pasasalamat Pastor Nelvin Alapanza sa mga buong isang taon nagtaan na sa inyo iningatan, good health, sa mga trials na binigay niyo po sa kanya sa mas lalong tumatag at sa mga susunod pa mga araw, oras, buwan, linggo, taon na magdaraan. Patuloy niyo po siyang ingatan, bigyan ng mas sapat na kalusugan upang siya ay sa kanyang kasipagan ay maging sapat ito ang kanyang kalusugan na marami pang mailapit na kaluluwa sa inyo. Marami pang makatanggap mabuting pabalita na
nagmumula po sa inyo. At sa kanilang pag-uwi, ingatan sila sa daan, mapayapang dagat, at kalmadong hangin sa kanilang mga daraanan hanggang sa sila ay makarating sa kanilang pupuntahan at pauwi dito sa Nueva Ecija. Maraming salamat sa pag-iingat at sa pagpapatuloy na namin isama sa panalangin. Patuloy si Pastor Alex Rigor. Patuloy na kalakasan na igawad po sa kanya total healing, lalong-lalo na ang kanyang pananalita. Maibalik nawa ito sa normal upang sa kanyang patuloy na paggawa ay magamit niya ito sa kanyang gawain. At kayo din ipagkaloob nawa sa kanilang mga kailangan, lalo na sa pinansyal at sa iba pang mga pangailangan. Nais din namin isama sa panalangin ng pasalamat ni Ate Sally Sanchez na ngayon ay hindi na masakit ang kanyang sigmura. Ngunit patuloy namin nilalapit na hipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay, alisin ang mga pananakit ng kanyang katawan, lalo na sa mga balikat at sa kanyang siko. At naway sa kanyang susunod na pagpapahinga, pagtulog at paggising, mabawasan ang sakit at tuloy na itong mawala at makabalik siya sa kanyang gawain. Namin din patuloy na sinasama sa panalangin ang area, ang family ng bawat isa na nakikinig ngayon, na patuloy nawa kami samahan at bigyan ng aming mga pangailangan, lalong higit ang pangailangan pang-espiritual. Kasama din namin ang pamilya ni Ate Melen, kasama ng kanyang mga anak at mga apo, at kayo din ang kalusugan sa family ni Sister Rose Crescent Carnado, Sister Dang de la Cruz. Pagpapalain din nawa ang aming mga hanap buhay, maging ito man ay maliit, malaki, maging pagpapala nawa po ito, at para naman kami maging pagpapala din naman sa iba. Patuloy namin sinasama sa panalangin si ang pamangkin ni Sister Marites Loreto na operahan sa Premier. Naway patuloy siyang palakasin, fast recovery ang aming dalangin para sa kanya. Patuloy na lubos na kagalingan na nagmumula sa inyo, makita ng kanyang mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, kakilala, na kayo nagpagaling sa kanya, nagpanumbalik ng kanyang lakas at magbibigay ng kalakasan sa bawat araw. Patuloy namin sinasama sa panalangin si Jennifer Eusebio Pascua. Ngayon din ang kalakasan, patuloy sa recovery ni Kuya Arman Reyes. Ngayon din si Brother Reynaldo Eusebio, Ding Bautista, Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Kuya Jerry Borbone. Patuloy na kalakasan ang aming dalangin para sa kanya, kabila ng kanyang kalungkutan. At kayo din ang mga magulang ni Pastor Melvin na may sakit. At kayo din si Jinjin na patuloy na kagalingan, ang aming dalangin sa kanya. Sister Wendy, Sister Erica sa kanyang pagbubuntis, at si Sister Jody sa nalapit niyang panganak. Kayo din ang mga kapatiran na naghihintay ng kanilang baby. Patuloy namin sinasama si Imelda Eugenio Garcia, Sister Percy, Sister Risa Enriquez, Sister Amy Kilantang, Ate Grace Samano, Brother Benjamin Munti Gamboa, si Marilita, si Dayan, si Pichi, si Kuya Bobby sa kalakasan ni Ate Lorna, at ganyan si Gregorio Santin, Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Aris, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, lubos na kagalingan at araw-araw na kalakasan ng dalangin namin para sa kanya. Ganyan din si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque, at ang lahat ng mga nakikinig ngayon na patuloy na may mga prayer request na hindi namin isama sa panalangin, at patuloy namin sinasama sa panalangin. Ganyan din lalo ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kasama sa paniniwala at pagtatapat po sa inyo. Nais namin silang isama sa panalangin ng Holy Spirit ang gumabay sa kanila, na makita nila ang liwanag na nagmumula sa inyo, makita nila ang pag-ibig ninyo na walang sukat magpakailan pa man. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. Humihiling kami ng kapatawaran, kami man ay makasalanan. In Jesus' name, Amen. 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 Muli po mga kapatid, magandang umaga po sa lahat. At salamat sa mga patuloy na sumusubaybay sa programang Discipleship Ministry Morning Devotional.
At ako ay tunay na be-bless sa mga aral bawat umaga na remind. Alam kong kayo rin. At salamat sa mga nagsishares. At salamat sa prayer warriors. Importante po yan. Magkakasama nagdadalanginan. Mas malakas ang tinig. O, diba? Kaya, at gusto kong batiin muli yung mga ating mga viewers. Hindi ko nabati kanina. Una-una. Si Sister Mirna Gonzales, good morning po. Si Ma'am Jamie Navales, good morning po sa inyo. Si Ma'am Berna, alam ko nandiyan kayo sa background, kaway-kaway po. Si Ate Flor Erilia, good morning po. Kuya Sani and Brother Roy, good morning po sa inyo dyan. Si Sister Belinda Salvania, si Maria Cecilia Lopez, magandang umaga po sa lives in San Jose, Batangas. Okay, tayo layo-layo ni Sister Cecilia. Siya ay nandito nakikinig. Good morning po. Sister Marilyn Garcia at sino pa? Klaus Jacinto. Ayan, good morning po sa inyo. Si Ma'am Pemi, Kuya Abner, Ate Rebi, at sa lahat ng nariyan sa background. Sister Marites Loreto, Limuel Arellano, ayan, nakita ko dito. At sa lahat po ng makikinig mamaya sa replay, magandang umaga po. Muli, patuloy tayong bumalik sa bawat umaga. Patuloy tayong ma-remind pagka tayo makakalimutin. Patuloy tayong ma-revive pagka tayo mga nakatutulog. At tayo ay ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa bawat isa.